once again, mga igsoon, maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Kung maingon ko mga igsoon, God is good, ang inyong tubag, sobra, grabe. Pag maingon ko all the time, sobra. Sige mga igsoon, God is good, Grabe! all the time, Sobra! Praise God. Tungod kay karong kabuntagan, no? Pwede ba nato ingno nato mga tagpan nga analipay ko igsoon kay nagkita na sa dakaron. Atong ipakita ang mga matambis nga pahiyo mga igsoon. So karong kabuntaga, before ta magdaig sa tumboy nga Dios, halina't sama-sama magfellowship ta. Atong duulon sa atong mga bangko ang atong mga kaigsunan ug atong kamustahon. Atong i-shake hands ang mga kamot. Atong ipabati ang tinuod nga pagigugmaay mga igsoon karong kabuntaga. Halina't sama-sama. Yes, Lord, the light of the Lord. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama. Atong ipabati atong maanindog nga ismael karong kabuntagan mga igsoon. Takpak ang iyong kamay, itaas at ituway, lahat ay magsabi, ang Diyos ay buhay. Once again, halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Atong ipakita atong malipayon na panagway mga igsoon nga malipayon ta karon no. Nagtiguban sa atong mga igsoonan. Awitan natin siya. Atong ipakpak atong kamot. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Once again mga igsoon, halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Ang tanang malipayon karon magpahilang para sa tungkol na Diyos ug sa atong mga igsuonan. Halina't sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, ang Diyos natin ay buhay. Once again, ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. For the last time, mga igsoon, ipalakpak. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Yes, Lord, Ikaw ang tunay na tayo, Diyos. Hallelujah. Let us pray. Yes, hallelujah, Father God. Lord, we thank you so much for this morning, oh God. Lord, salamat, Lord, nga naabot mi diri safety and soundly, oh God. Lord, I pray nga ikaw ang Dios mag-uban sa amo ang panimbahon karong kabuntagon, oh God. Lord, I pray nga andama among kasing-kasing o gunahuna, oh God. And Lord, I pray nga no distraction in this place, oh God. You're welcome in this place. You're welcome in our lives, oh God. Your Holy Spirit, oh God, na adiring dapita, oh God. And Lord, I pray nga iisa na ko diha kanimo, oh God. Lord, ang mag-share sa imong word, oh God. Lord, I pray nga ikaw ang Dios maghatag kaniya og anointing, knowledge, oh God. Lord, magawas yang baba, gagikan lang kanimo, oh God. Lord, sa mga katawhanaa din oh God, i-open na mo ang kasing-kasing ug gunahuna, oh God, nga mudawat sa imong mga pulong, oh God. We thank you, oh God, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Once again, atong palakpakan si Lord. Hallelujah. Padayon ta sa pagpanindog mga igsoon. Kay we believe, no? So, karong kabuntaga, nagpasalamat ka kay taliwala sa dili maayong panahon ganiya kusuking buntag. Lapok man, pero naagyapon ta karon no? Mga panagway na to, mga gwapo-gwapa, mga kaigsunan, gisay mo agree. Praise God. So, karong kabuntaga, padayon ta sa pagdayeg kay we believe, no? Nga the reason
in this season, dili lang about sa tong Christmas, no? But si Lord, tungod kay iyang pakigugma sa tuwa, dako kay mga igsoon, kaya we believe, no, nga karong kabuntaga sa atong pagdayeg. Si Lord, mahimuot, tungod kay ang Dios natin ay sapat na at higit pa. Kaya karong kabuntaga, mga igsoon, dili na tutugutan nga magluya-luyat, ano? But atong daygon si Lord. Tungod kay ang atong Dios, mga igsoon, wala nagkulang. Tungod sa grasya o pabor o kaloy ni Lord, iya kita gitagahan kusog, iya kita gitagahan o kakinabuhi karong kabuntaga. Nagamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa pangalan. Praise God. Pagkat nariyan ka palagi, di matigilag sa pagsubok ang kasama mo. Itiyak at ubos, di mapipigil sa pag-amo. Ay gatong pa nga Diyos magigsoon. Kaway maputi, kaway maputi Diyos. Kaway maputi, ikaw ang aming pastor. Ang aming pastor, hindi magkukulang sa bata. At higit pa, yayong sa Lord na alas maapaw sa bata. At higit pa, sa bata sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Once again, mga igsoon, di magagamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib. Pagkat nagalagay lagi sa tong kinabuhi, di matigilag sa pagsubok ang kasama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awon. Pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti mo Diyos. Ikaw ay mabuti, kaya si Lord manigsoon. Ang ating pastor, hindi magkukulang sa bata. At higit pa, ang biyaya ng Diyos ay umaapaw at umaapaw sa bata. At higit pa, sa bata sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa bata. At higit pa, yaya mo'y sagana at umaapaw sa bata. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, kaya ng Diyos, kaya ng sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, yaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na
kinabuhi, O Diyos. Wala ka nagkulang, Lord. Ikaw ang Diyos sa amin. Ikaw ang Diyos nga matinud-anon. Salamat, Lord, sa kusog. Salamat, Ginoo, sa imong kamaayo. Lord, dili na mo mabayran ang imong gibuhat ka na mo, Diyos. But Lord, tungod sa imong grasya o kaluoy, Lord, na kami karon padayon sa pag-awit, pagsimba kanimo, Diyos. Ikaw ang among paglaom, Lord. Wala gyud ka nagkulang. Ang aming mga buhay, Lord. Ikaw ang nag-atiman, Lord. Wala kay sama nga, Diyos. Ikaw ang among pag-asa. Ikaw ang among bantugan nga, Lord. Ikaw ang Diyos na tinuod. Ang Diyos na labaw sa tanan. Ikaw ang pag-asa, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang awiti ang Diyos maigsoon. Jesus, Lord. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Salamat, Diyos. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo, sa akin walang hanggan. Salamat, Diyos. Inibig mo ako noon pa man. Once again, Nixon. Lord, hallelujah. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Lang ang sasambahin, paligid man ay
again. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Holy Diyos Spirit, ka welcome this place. Jesus is Lord over sa lahat ng oras, bigyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. For the last time, ayun son, di nagbabago. Nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging Sa lahat ng panahon. naringan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Pasalamatan si Lord, malakpakin. Itong sa inyong babang magpasalamat. Hallelujah. Salamat, Lord. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dahil ka. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos na hindi katulad. Ikaw ang Diyos na sapat na sa aming mga buhay. Ang Diyos na dakila, ang Diyos na magsasalon, ang Diyos na banal. Dahil ka nga Diyos. Amo kang pasalamatan, Lord, tungod sa imong kamaayo, tungod sa imong ugma. Salamat sa imong pagkamagdunganon, Diyos. Hallelujah. Give you praise and worship. Dahil ka. Wala sa isama nga Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Hallelujah. Sige po, itahatag nga itong pinaka-the best nga mga pagpakpak. Uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Come on, thank the Lord for what He has done in your life. Hallelujah! Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong grasya o Diyos. Salamat sa kinabuhi. Lord, tanan pa si Dungo, magpasalamat sa imo lamang sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, mayong buntag sa matag usa. Ayong buntag. Before ka mo lingkod, no, paki-shake hands naman, imong tapad. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Sa makausap pa, let me greet each one. Very good morning. A blessed Sunday po sa tanan nga nadiri karon despite sa katugnaw sa adlaw ay wala jud ta nagpapugong. Salamat kuya. So ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church Tangub City. And today po I would like in behalf po ng ating Bishop Brother Eddie, I would like to welcome you all sa atuang worship and healing service. This is our first service for this day, December 14, no? So, grabe, dali ara. Ito atuga naman din sa bulan, no? Ugma po kay sa mga nagtrabaho, Pasko. Sa iyo ang Pasko. Kay 15, no? So, but kidding aside, no? So, welcome po sa tanan. Ang atong simbahan nga nasudlan is the Jesus is Lord Church worldwide here in Tangub City. A non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. Ang ato pong mga teachings nga ginatudlo diri, walay lain po giguha nato sa pulong sa Dios, which is what we believe, no, na ang word ni God, no, the Bible. And ang ato pong ginasimba po ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. This month of December po, by the way kuya, akong PowerPoint.
breakthrough. So, this December, natagbuan ta og bag-o nga tema, no? About breakthrough, generosity that abounds. Last Sunday po, we have talked about why God's children should be generous. Kinsa ba naka-remember ato? Nganong kita nga mga anak sa Dios dapat maging manggiha tagon, no? And kabaluta nga dili lang ta nag-refer ani sa panalaping bahin. Kundi nagisgot po dani sa atong panahon, sa atong mga talento, o sa treasures nga gihatag sa Ginoo sa ato. No, we believe that God is the supreme ruler and He is the owner of everything. Tanan po nga naata, ang Ginoo po ang tag-iya. Mo agree ba mo ana? Amen, no? Wala po'y ato ani. Kung si Job pa po nindot kay katong nag-agi siya problem, no, wala siya naghikog pero niingon siya sa Ginoo, no, nga wala niya isunda tong advice yang wife at that time nga nag-agi siya problema. Ang iyang giingon lamang mga pagdaig sa Ginoo. Ana siya sa Lord, the Lord give and the Lord take it away. Si Lord po ang naghatag, si Lord ra pod ang mubawi. So gi-acknowledge po ni Job nga kinsa gyud si Lord, siya ang owner. And last Sunday po, we talked about the reasons, no? Before ta mo hisgot sa dapat mo ni buhaton atong gitudlo sa daan nganong atong buhaton dili kay buhata dritso ni or how walay why, no, walay motivation nganong ginahimo. So that's why last Sunday we talk about the reasons. Usa sa reason mo ni ang tulo ka reason nga atong nadungog ato nganong dapat ta manggihatagon tungod kay kung wala kita, no, wala ta nahimong anak sa Dios kung wala una nagmanggihatagon ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Unya dili butang ang iyang gihatag, dili plane ticket paingon sa heaven. Sa iyang gihatag, ayang gihatag iyang bugto nga anak, no? And dili po dili po nga kaluwasan lang ang gihatag niya nga sa dihang paghuman nimong dawat kay Jesus, i-deport na din ka sa langit. Dili po. Napay reason ang Ginoo nga nung buhi pa ka. Tanay mong tapad, no? Buhi pa kayo na, no? So napay rason ang Ginoo nga nung buhi pa ta. Kay gusto ang Ginoo nga mahimutang instrumento sad para sa pagtabang sa ubang tao maduol sa iyaha. So wala po'y nahimong parte sa pamilya sa Ginoo kung wala una nagmanggihatagon si Lord. Amen po ba? Kasi ba'y nagpasalamat sa Ginoo nga grabe ka manggihatagon siya. Amen, no? Dili lang gani, ingon pa ang Bible, kung wala man gani, gihikaw sa Ginoo yang anak, unsa pa ka na imong gikinahanglan. No? Sahay, naay mga temptation sa Satan nga itintalon ta, no? Nga dapat mabalakan ni ta, dapat mahurot na gid niya ato ang kalmado nga pangunauna nga naman kay daghan ta gikinahanglan. Pero sa ligi ang mga saad sa Ginoo. No? Nga even gani si Lord Jesus, wala siya gihikaw, how much more po ang imo ang gikinahanglan. No? Just believe in our Lord. And number 2, we talk about why we need to give as children of God, because our role model, walay lain kundi ang tong Ginoong Hesus mismo, siya po ay nagmodel og willing, joyful, and sacrificial giving. Aya pong paghatag, dili po pinugos, kundi malipayon siya naghatag, gimodelo ni niya. And even to the point nga nag-sacrifice siya. No? Nakatry na ba ta nag-sacrifice? Di ba? Imo siguro untang oras, bililhon kay na, pero agoy kay naamay gyoy na platan sa inyong tungod. Sa imong gibuhat. Gitan na ora, pastor. Joke ra. Unsay gibuhat? Tuara, no? Imbis nga time with yourself, no? Relax. Agoy to adito nag-help, no? Nag-sacrifice. So, ngano mang mag-sacrifice? Because our Lord also has sacrificed. Di ba? Kaya sa tanang mga naghago diha, nagbudlay para sa buluhaton sa Ginoo, wala mo na sayop o gibudlayan. No? Ingay mo tapad, wala. Waka na sayop. Di ba? Mas masayo pa tao bisitag budlay sa tumasok meds, sa tumasok social media, kaysa mga magpagamit sa Ginoo. No? Tungod kay ang ato ang pagsakripisyo para sa Ginoo, ingon pa ang Galatians, no?
Do not be weary in doing good. Galatians 6 verse 9 ba to or 7? For at the proper time, no, you will reap a harvest. Maani ra gyud nimo ay mo ang gipang tanom. Di po ba? Mayon ta kas pastor kanus ama na pastor. Pwede bang pareho sa mais pastor nga pila bang mais? Di. Alata ka pastor di jud ka ting tanom no. Mais tama ba? 3 months, 4 months? 4 months? O may nana. O di sa ni pastor pwede ba nga ining magbuhat ng maayo na ay time frame? na ay sa among sariling oras ang balik. Like so, no, kita na'y magbutan ng basig maalaan niya tag kita ng Ginoo. No? We should believe and trust God. Kung kita na po nakabalutanan, then wala na siguro mo salig sa Ginoo. No, di na ta mo salig sa Ginoo kung kabaw na tatanan. Pero that's why ang balik naragyo na kamot sa Ginoo. Kaya ingon si Lord, ayaw lang yun kakapoy. Naay mga temptation, no? Ulo, nagbuutan man ko. Ulo, nag-life group na ko, no? 3 years na ko nag-life group mo, ragyapon. Pautan, kumusta na ka, Brad? Ragyapon. No? Siguro wala lang nato nakita ang ubang mga diin asatan namuhat ang Ginoo sa atong mga life, no? Kabalo ko wala ta, we are not the same, no, as before nga wala pa ta kaila sa Ginoo. Gibag-o na ta sa Ginoo. Ang blessing sa Ginoo dili lang biya limitado sa panalaping bahin. In fact, the greatest miracle madawat sa usa ka tawo dili man ang kwarta or dili man yung maayo siya sa sakit. Ang pinakadakong milagro madawat sa tawo nga makaila siya sa Ginoo ug maluwas sa iyang kalag. No, saan man ang maayo ta pagkauman mahuman ra gyapon ning kinabuhi. Di ba? Maayo kasi mong sakit, butang nato ayaw po ning ako pastor, ayaw po ko example. Ay butang nato kaning tawhana nag-agi og stage sa nga stage niyo, stage 10. Oh, stage 10 nga cancer, napay igidaya pa, then amazingly, kay kaya mong gina sa Ginoo, giayo sa Ginoo. Kana na ba ang ultimate nga miracle? Dili. Ngano man, nagya po ni hangganan. Unsa may ika-compare sa years lang sa forever. Diba, dili ni mo makumpara. Kaya po yung life nga gihatag ni Lord Jesus for us was the greatest gift, no? Samot na pagyud nga nabalik atong relationship sa Ginoo. Dili lang ba ka na bitong nahimo or bitaw tang katabang sa balay sa Ginoo. Kaysa nakatry diri, nahimo kang house help, no? Ikaw mo gikong assistant sa wife, no? Kay para madali ang trabaho, di ba? Kung nakatry ta ana, lahi ra gyud kay sa anak. Pag manarbaho ka, of course, trabaho jud kay mamay magsudlan. Pero pag anak ka, nahay authority, no? Nahay authority mga abre sa rep. No, sa usahay, ang rep, mura rag swimming pool. Kabalo nga ng rep, nga mura swimming pool. Unsay sulod? Kabalo giday mo. Oh, tubig rin sulod. Pero confident ka mga bling, ano man, inyo man. Pero pag nasa lang balay, murag maulaw ta, no? Oh, no? May mga batang gagbay, di ba? Mumuna sila, no? Curious kay Bob, sigdili lang rep. Ablihan. Kana bata man na. Pero pag dako na ka, maikog ka, di ba? Mga abli, even kayo musulod sa kwarto. Kaya po, remember, wala ta naging katabang sa kingdom sa Ginoo, kundi nahimo tang anak o mga citizen sa sa gingharian sa Dios. Anak sa Dios o mga citizen sa iyang kingdom. And the last, we talk about the reason ngano maghatag ta tungod kay muni ang Yahweh, muni ang mudala nato sa pagiging abundantly blessed. No? Unsay ibot pasabot? Of course, you have been a good steward of God's riches nga gisalig sa imuha din. Daghan na po ang story sa Bible kinsa tong matinud-anon sa gamay. Saligan sa Ginoo og daghan pagyud. Kaya po ayaw lang gyud, again, remind yourself, ayaw gyud kakapoy ko galingon, no? Ngano manarag yung panahon. No, kaning kalisod, kabalo mo usahay kaning kalisod, maybe ani nga teacher kaysa sa kahayahay. Mag-agree ba mo katong mga nakaagi o grabing kalisod, pagayahay, di ba? Wa tay makatunan. Relax naman. Pero kalisod, lamot na mo kabalo mo unsa nang tinguga.
Kutoy na ang kutoy na ang sikmura, no? Mo kalam na ang sikmura. Sahay mo na yung makapabright. Pag naatanan, di na ta creative man. Pero og makabati na tagutom, bisag di ka ba muluto, makabalo jud ka muluto. Moto. Sa may gibuhat. Giprito ang itlog na pay shell. Alright, so I know nga nakabalo na ta sa mapipila nga rason. No? Dagan pong rason nga manggiyatagon. Pero kato lamang po atong naisgutan last Sunday. Now, this week, ato na pong tiwason no? Gisgod man ta sa why. Sa isunod sa why. How na pod? No, kaya Kuya Jade, ipakita na to. This what we're going to talk this very morning. How does God wants us to give? No, ini mo tapad ani na siya. How does God wants us to give? Sa may gitubag niya. Mora pod gyapon imong gisuri gitubag. Unsa nga pamaagi man nga gusto si Lord nga mohatag ta. No? Upiring naman dayon, no? Sige lang kay mo man tema good. No? Ako po ay pakitaan sa Ginoo pag ang ato ra itudlo katurang ganahan ta maminaw. No? Ganahan man pud mo maminaw siguro gahatag, no? Sa mo taon niya nag-abot sa exhortation, mayingon naman day na mag-exhort nga share naman ta na ni pastor. Oy tao, kinsam ganito mag-share sa akuan. Okay ra yun kayo mag-share pod mo. No, i-share po ninyo hang kamaayo nga nadawat sa Lord. So, how does God wants us to give? No? Again, we are not just talking about our treasures. No, kundi tulo ka tito para di ta malimot. Time, talents, and treasure. Imong oras, unsaon ka dapat magyatagon, no? Being available, di ba? Imong talent, no? Kung maayo ka mo plano, maayo ka mo organize, then you have a ministry sa church nga pwede nimong apilan. Maayo ka mo kanta, maayo ka mo sayaw, maayo ka mo wali. By the grace of God, no? Kabalo ka ana, then you can use your talents. No, our prayer, ako po tung nag-meeting it is my desire unta no nga ang mag-serve sa Ginoo dili lang tong pipila lang. Karon po naatay 42 kabok volunteers. Apil na yung mga non-full-time staff o ako. 42 ba? 41. No? And akong nalantawan nga ang atong member hapit na maabot ang category 1, hapit na magtungtong og 100, and then ang category 2 hapit na magtungtong pod og 80 ba? Or ning tungtong na ba og 80. So, murag katunga ra no. Ngunit tanaw nimo bisag sa category 2 lang nga members, katunga lang yung mga nasa ministry nag-serve. Kaya akong gidasig yung mga ministry heads nato og life group leader ato encourage pod ang uban nga magpagamit sad sila. No, kay kaning simbahan na kung gamay lang manggod ta maglihok, lisod jud na i-manage. Dili nato ma-achieve atong full potential kung gamay lang ta nga magpagamit kay dili man ni makaya og usa lang ka tawo. Ani mong tapad, you are needed, no? Ikaw gikinahanglan ka. Gikinahanglan ka. No, wala po'y naa diri nga walay pulos. Og nagunaw na tanan sa tong kagalingon, usbay mo una naa kay mahimo para sa Ginoo. No, pastor, gusto din ko kanang na-impact dayon. Wala ta lang sa pod kay kung gusto kang na-impact dayon, mamastor ka dito ana. Ganahan mo mamastor rin ana dito. Usa sa makita niyo nato karon kay naka-experience mo gitag pamastor, no? Sa una pareho ra man pud ta. Lingkod ra man pud, no? Pag naiwali minaw, pag naay tugtog ba ko? Gapo nagdedicate ko sa anak po sa atong kaigsunan, no? Itong Tagalabuyo. Or si Kuya mo gani siguro nag-repair sa ilaha. Mo ba to yung gato yan? Nag-dedicate ko, di ba? Naalaan pa ko nga ako daw tong nag-keyboard sa una. Pwede pa daw ako niwanga. Ano ko? Nag-keyboard ko. Basin po nag-keyboard ko, no? Ana lang ko basin po, no? Katotong nag-practice ra ko. No? So, unsa na may naitabo? Karon po, gi-elevate. No, sa kay ngano kayang ma-elevate man ta tungod kay yung time nato diha sa ministry wala man nato hikaw. Unsa ba sa Bisaya? Gidalo, no?
Kung dili, sa ako pang gingon, no? Pagdawat na ko aning assignment, Lord, kung asa ko magamit, wala man ko nangarap mamasto, nag-eskwela kay tag ko ano, wala kay ko ning-enroll og Bible school kay ano lagi. Akong rason lagi nga nung mag-pharmacist kay pwede lagi to sa unang mo duty nga lisensya ra ibitay, no? Kaya ko motibo, no? Dawat og kwarta nga walay trabaho, kuyawa eh. Pero giusap to sa Ginoo kay bawal man na dakpo makitaan ka na sa sa FDA ikaw good example ka ali be isa lang. So ano naabot ko diha. No, so karon po naabot tas pagpamastor pero nakita na ako usa lang sa mga butang nga nag-improve gyud kana yung pagkasaligan. Yung maglingkod-lingkod lang ta, wala may discrimination ana. You're doing a good job nga nangalagad ta sa Ginoo sa Laylay Ministry. Pero pag maging head na gay ka, mahimo na kang pastor, hala, grabe na day imong pagiging pagkamasaligan, no? Kay kung kita nga usay member ra na pay time nga medyo relax pa ta, okay ra naman si pastor, naman si kuan, naman ang mga leader. Pwede rata nga mo relax, pwede rata mo kuan, pwede rata mo yung pastor. Wala ko nagingon na nga, nagpaigo ko. Wala, dili na ina, pastor, pwede ba nga magkuan kay mag-date sa amin sa kong asawa, di sa kong maka-church. Pwede kayo. Pero pastor na, realize na ko, maskin mo lakaw, dapat naka-plastar, no? Before ka mo lakaw, dapat naka-hanay. Kaya, ako sa blessing, anong simbahan, no? Daghan naman ta, so daghan ang pwedeng mo step up. You know? And by the grace of God, kabalo mo, ang inyong pag-step up, it's a promotion from God. Kay dili biya ni nga ministry, dili biya ni dali-dali lang isalig sa bisan kinsa lang. No, again, ang ministry sa Ginoo, ang tag-iya ni si Lord man. No, ingon si Brother Eddie, the owner of this church walay lain kundi si Ginoong Jesus. Kaya po ako personally sinaligan lang ko, no? Ang pinakaunang gitawag sa JL, dili ako. Kundi si Bishop Brother Eddie. Nganong nakatindog ako diri, kay gitagaan lang mig opportunity nga makabuhat, ana. Siya ra gid unta ang pwedeng mo tindog sa pulpit. Kay siya man ang unang gitawag, mo nang ninaghan eh. Wala pud ta nanaghan o wala pud siya gitawag. Kaya ako personally, kay mga time, no, maka-thank you ta Lord. Salamat Lord, na gigamit mo si Brother Eddie ba ano man naabot ang kaluwasan sa ako tungod kay nakay taong gigamit. Naka-realize po mo na sa mga taong gigamit sa Ginoo. No? Lord, salamat Lord. Wala na mo na gamitan Lord, wala na ning tawag. Asa na ko nga pundok ron, basig nahimo na ka sariling simbahan ron. No? Nahimong kulto baka. So, kidding aside. So, sige po, di na ito maglangan. Kaya ang oras wala man naglangan, no? So, atong scripture reference, how does God wants us to give? Again, magkita rin po nato sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 9. No? And sa ato pong paghatag, saon po nato ng paghatag nato, diri nato basaon. So, next slide, kuya. I'm still using, no, the Christian Standard Bible. And ingon po diha, dunganan po nato pagbasa para aktibo atong mind. So 1, 2, 3, go. The point is this, the person who sows sparingly will also reap sparingly. And the person who sows generously will also reap generously. Each person should do as he has decided in his heart, not reluctantly or out of compulsion, since God loves a cheerful giver. Verse 9. And God is able to make every grace overflow to you, so that in every way, always having everything you need, you may excel in every good work. As it is written, He distributed freely, He gave to the poor, His righteousness endures forever. God bless po the reading of His word. So again, diri po nato makita, next slide kuya, how does God want us to give? No? So, number 1, di nato lang number 1, unang-una before ta mohatag, ibutang daw sa imong una-una ang prinsipyo sa Ginoo nga gihatag diha. Unsay prinsipyo sa Ginoo?
The principle of sowing and reaping. Ako personally, no, natingapod ko, nganong gisugdan man ni Pablo ang verse nga, the point is this. Again, kabalutan sa backstory ani, ang Jerusalem po, nag-experience sila og hulaw. And garon, si Paul po, nagtawag siya og opportunity nga makahatag. Ang Macedonia, nag-andam. Sa patulayang church na nasa atras nga verse diha. Church na noon, lugar. Nabay Achaia diha, i-check down ninyo. So na mga lain-laing lugar nga nag-prepare na sila. Na si Paul, ipahinambog niya, ang Korinto. Confident ko mo, hatag po na sila kay mga anak sa Ginoo, no? Okay, pag adto dito, wa pa man day nakaandam. Verse 6, verse 5, diha sa verse 9. So karon giindasig sila, no? Gidasig sila ni Paul. Dasig ra gyud tataman. Amen po ba? Tanan life group leader, dasig na, no? Hindi pwedeng shotgun, no? Sumka. Last day na nimo niyo, kuyog na ko. Dito pare sa bang reliyon nga pag di daw tamo topic nila, patay. Diba? Namay nanagod, no? So, di na ingon nana ang atong nakatunan sa Ginoo. Ang ato pagdasig ra gyud. Og mugmosanong sila, then salamat sa Ginoo. Pag di sila mo sanong, basin ugma mo sanong na. Grabe, no? Di ulungan, no? Kung antod, napaka-opportunity nga maka-antod, di pa po siya manirado. Nakatry na ba mo gisradaan mo? Gapaingon pa diri, nagyaw-yaw na. Kana ginoon murag. Pahuway na lang sa kay daghan pa man pong pwede. Pero kung hantod sila, bisag di pa sila musunod dayon, alagari gihapon nga naman matingara ka. Again, unsay una ganing gipabutang sa ni Paul, nagtanom ka og panahon anang tawhana, mabot ra gyud panahon nga mo unsa. Muani ra gyud ka anang imong gitanom. Tanaw gay mong tapan, kapila ka panahon na gitamnan. Pila ka nakatuig giludhan. Wala giludhan nga giampuan gisimba. Wala. Ang giludhan bas mapagampo para lang makaila sa Ginoo. Tanawa karon ngano nakuyog man nimo. Naani ba wala? Murag gamay ra man ning tuo, wa pa manggod pastor. Balik ko nako, ning ani na ba ka? Sa imong gitanom? Amen. O kabalo mo, ang Ginoo gusto niyo mapadayon kag tanom, ngano man. Kay gusto po ang Ginoo mapadayon kag ani. Kay Ginoo siya nga di dalo. Ang pagpanalangin sa Ginoo normal na sa iya ha. Ang dili normal sa Ginoo kanang sa may di mabuhat sa Ginoo. Simbaw niyang kagalingon kana. Dili na normal sa Ginoo. Kita mo gitahasan sa Ginoo nga mosimba sa iya. So, unsay giingon sa verse Kuya Jade? Before ta mo human. Ang oras, no? Grabe. So, ingon diri, the point is this. Muna akong diri ko na na tingalay. Ngano napamanin, no? Pwede dasig na lang dahil. Ngano maning napamaning gisulat, pamaning magtanom o jutay. Di ba sa Bisaya, jutay man? Sa laing pagkasulti, unsa man? Gamay. Ako mong gitest kay kung napaba mo. Alright. So, jutay or gamay? Mamana sa Bisaya, di ba? Pero kabalo may suon, nagtuon ko, naday rason nga gamay. Hello? Naay rason nga nung gamay ra. Og muna itong tanawon karon. Sige daw. In the Bible, in this Bible verse, gi-associate or gi-connect ni Pablo ang paghatag sa pagtanom. Klaro naman siguro na, no? Kay wala unta ningon si Paul. Di ba? Ang unang challenge si Paul maghatag man sila. Encouragement. Now, pagka man encourage nga, pag-andam sad mo og ihatag kay atong makaigsuunan dito sa Jerusalem, gipanghulaw sila.
Mura siguro kita para mas makarelate ta. Unsa man tong recent nga nahitabo atong niagi, wala ta nagpray nga mahitabo na pud na ha. Katong Pasko ba nga grabing pagka imbis Merry Christmas, Happy New Year. Naunsa ang Miss Ok. Gihimo man giwashingan man. Oh, no, luoy kay po ang uban. Imbis nga magpasko ra sila, agoy ang ning bisita nila dili man tao, tubig man. Abalo mo that time dito po nakita yung grabing pagbayanihan sa mga tao, no? Even kita gani ning Ampilta JL Church, no? Yung mga grabe gagian sa baha, yung mga lugar nga katong mga agianan sa mga tubig, diya samot na diya sa Clarin na may tubig diya nga mutabok bitaw ka sa sapa. Murag spillway naman siguro na diya. Dito po ang mga balay sa kilid sa sapa gipang murag buling gilugod nangalaksi taon, no? Balay na ha, dili na siya dili mga siguro na kahoy pero nguban sila ha mga simento. And then to cut the long story short, unsa may nahitabo, di ba grabe yung pagbayanihan, pagtinabangay. No, inana po ang context ani sa ilang lugar wala sila gibahaan pero wala sila makaon kay naghulaw man. Makatanom ba pag maghulaw? Pwede siguro, pero mutubo. Dili, tubo kay wa may ulan. Unsa may mo bisbis. Unsa may mo amang kapod magkuhag tubig. Sa mo tayo sa lang lugar no, na ay mga disyerto. So karon po, gidasig. Now, sa pagdasig, gistorya rin ni Paul. Now, sige pastor, kay ganiya rami nimo gipahinam-hinam. Ngano kunong ang word gigamit diya sparingly man. Kabalo mo pag-search ako sa dictionary, sa Bible dictionary gyud. Ang word day nga sparingly, ang meaning kay sparingly. Ay kuya wan. Bitaw sa unsa din nga word ha? Kinsa nagtanom sparingly. Paggawa sa internet, pak. Sparingly means sparingly. Very good. Thank you for the information. Pero bitaw, sa ubos, ang word ay nga sparingly, di na lang ako istorya ang Greek word kay, basig may sa ko pronounce, kay dili gyud ko ka pronounce. But, ang meaning dahil sa pag-abot sa ubos, gi-istorya dahil ni nganong jutay. No, kay basin usahay manggod. Ang gipasabot lang ni pastor, pag jutay, kanara ng 5 ray mo ihatag. What if 5 ra gyud na ka? Okay, gamay din na, dili man lahi man ang gingon sa Bible. Lahi man ang katong si Jesus ning lantaw siya sa mga offering, lahi man ang iyang criteria sa dako. Yung mga dato, hala dagko jud kayo gihatag. Pero pag-abot sa widow, coins na lang. Ingon din si Jesus, kabalo mo sa tinuod, ang mas naghatag o nagbutang og daghan dili tong dato. Kundili ka to ang biyuda. Ngano man, kay ang uban naghatag sa sobra-sobra ra nila. Pero yung biyuda, out of her poverty, taliwala siya ang kapobre, hatag gihapon siya. Murag ang gilantaw ni Lord, no, dili tungod sa kadako imong gibutang. Mingon dayon ta dayon nga, di na ta mo butag dako day kay di mas kadako day ni. Pwede po gawin na ng pagsabot. Pero pwede pong sacrificial imong paghatag. Sa ikingon dahil ni Lord, gibutang to niyang gamay. Dayon, ingon din si Lord, mas daghan niyang nabutang. Kay taliwala siyang kalisod, ning hulog yapon siya. Sacrificial giving. No? So karon balik ta nganong sparingly. You know what? To cut lang story short, nagkaroon ng paghatag nga jutay or gamay. Ang reason, kabalo mo, narapod sa word nga sparingly. Kay gihimo nila nga naay sa ni pagkabisaya, pagpugos sa ilang kaugalingon. Wala sila naghimo daw kay willing sila. Unsay word? Napugos. Naay nagpugong. Munang gamay ang pagka-describe kay sa lain po day pagkasulti pag naapa ang pagkadalo mo inig pugong. So kinsa tong nagpugas og
pagkadinalo, murag ana day, no? Dili din ni amount. The state of the heart day ni. Mupugas po, muani po dog. Gamay. Wala ka ning hatag. Wala ko ning hatag out of the willingness of the heart eh. O di ay! Sabi saya manggod no, diretso manggod. Kinsa itong nagpugas gamay. Dal po na itong Lord. Sa tabarta Lord, 20 naman. Pero dili dahil ni sa amount. Sa estado sa kasing-kasing dahil ni sa diyang ning hatag ka. So, unsay prinsipyo sa Ginoo gibilin. Kisa itong nagtanong nga napugos lang ka, ang imong aniyon, gamay. Sabta, no? Induta, eh. Ito na dahin ta kay Pastor. Wala, Rodera, biya na mauha. Unsa pa'y sunod? Kinsa pudong nagtanom og unsay word gigamit diyan? Letter G. Generously. Aw, kabalo na ta sa opposite. Di ba? Kay ang first nga nung nagpugas, pugas sila kay pinugos, na ay nagpugong, napasi pagkadalo, covetousness. So, ang giyani nila gamay. Pero kinsa tong, kabalo mo yung word nga gigamit ani sa Greek? Ang word na nga generous diha, blessing. Kasalanan mo gitagag blessing pagka maghatag. Oh, tara oh. Ano tawag ninyo? Bisag siguro 5 mil pa na. Makayong ay blessing. Blessing ba? Ay iuli na lang niyo, sumpog ka. Di ba? Kung padabog ang paghatag, dili po na blessing. So yung word na gigamit, kinsa tong mutanom o blessing, meaning paghatag nimo gusto with the motive to bless. Muani po kag blessing. Dili amount. Ang gisgutan din sa Ginoo ni dili amount lang. Kundi ang estado sa imong paghatag. So sa imong paghatag, of course, gignan ta sa Ginoo, ibutang si mo na kung sa imong itanom, mo imong aniyon. Pero sa imong pagtanom, ayaw lang pagtanom nga kay giignan ta. Giignan ko, pero ingon ko no nga, pagkuhot ko ng 1,000. 1,000, sa manitay, sa nupiling, tas pakuhutan tag 1,000. Atong kita, 1,000 ra. I-share na to na unsa pag makuha na to na ha. Gusto na nato nga diri sa church imong decision imo gyud. Dili ka nag-decide lang para sa uban. Dili ko nag-decide para ninyo. So ato ta sa number 2, unsaon paghatag. Give according to what you decided in your kabalo mo. Nag-study na punta, no? Ano mo gyud na dapat mag-study, no? Pag-study na to, ang punto di ay, pakita sa natong verse, kibasig makayo niya, ako rin eh. 2 Corinthians 9 verse 7, each one must do just as he has purposed in his heart. Now, unsay pod pasabot? Kung imong sabton, balik-balik ko nimong basa, antod makasabot ta maigsoon, ambot pasabot dahil ni Lord. Ayaw paghatag kay ang puwersa nga nagtulod nimo mohatag gikan sa gawas. Dapat ning hatag ka ang nagtulod nimo ang imong desisyon nga nasa sulod sa imong kasing-kasing. Kaya ganiya pag-ingon ako, mag-tithes na pining ta, kuha im 1,000. Ay lisod na buhaton pastor, ikaw man nag-decide para namo. Unsay gingon sa Bible, kinsa dapat mo decide sa iyahang kasing-kasing. Sa kasing-kasing ra ba? Sa laing pagkasulti, imuhan ng sentro sa imong pagkatao. Subot pasabot, sa sulod nato, ini mo tapad, sulod. Di ba, diapon mo puyo ang Ginoo? Di, mag-decide ka sa imong hatag, uban ang tabang sa Ginoo, dili uban sa gingon sa tig-exhort. Before ta manguli igsoon, dapat nakahulog tatanan og tag 300. Wala na yung simba sa sunod. Laki, hindi ni diri.
Di man dayta pirmahan diri og certificate sa barangay. Samot na og kuanta kay daghan daw kuno taghatagon. Mga igsoon, diri sa church, di ba? Giignan na ta, kung dili ni muna mabuhat sa kinasing-kasing, ayaw na lang buhata. Na-miss ni mo ang point. So sa paghatag po nato, ibutang sa imong nauna, pastor na nagwali, no? Ako po mismo, nasakop na ano po ko eh. Di day ko maghatag, di day ko muhatag, no? Kaya gipwersa ko sa gawas. Dapat yung paghatag na ako, ang desisyon na agikan sa ako ang sulod. Muna purposed in your heart. Sa laing pagkasulti, according to what you decide in your heart, sulod sa imuhang kasing-kasing. You know what? God is so fair and grabe, maayos siya nga Ginoo, patas gid siya, and puno sa kaalam. Unang-una, sa paghatag nato, di ba, percentage man? Tenth man, tenth. Oh, sumut pasabot, what require sa Ginoong amount, Jude. Percentage ang gihatag sa Ginoo according to your capacity. Karon ikadua naman, pakita gyapon sa ka bright sa Ginoo. Hatag daw ka according to what you decide sa imong heart. Dili kay gipugos ka sa imong ko ba ha? Dagan na blessing si Lord nimo ha? Sum na 20. Kaya no, munang ining magsulod ta sa kuan, taguin jud kay daghan mo komentaryo. Gawas ang unod nun nga. Hello. No, kaya tumapinance, di na nila pwede ipangya. Uy, si kuan ba? Nindot kay sakinan, din ihulog. Dili. I'm not saying nga, di na tamuhatag og dako. Kay wala mo po na ingon nga, og dako dahil giingon sa Ginoo sa imong heart, magbuot ko. Ingon ra ba si Pastor, 300 ring hataw? Dili, ingon si Lord sa akong heart, 3,000. Ay, di, ingon man, 300 ra. Ingon Pastor, 300 ra. So wala, ayaw daw hatag, ngay, gi-pressure ka sa gawas. Hatag, kung unsa imong gi-decide sa imong heart. Una-una, gi-bless, sabi at tadaan sa Ginoo, no? Imo palang kaluwasan, panalangin na na. Alright, nindot kayo, no? Number 3. Okay, sa kanindot tani, basig mulapas tani. Number 3. Klaro po kay gisulat ni. Disan pagpiyungan. Grabe po sa pagbasa. Sige na, basahan na lang, di na piyungan. I'll give willingly. Alright, so sige, ang verse. Mo naman to, according to what is in your heart. At least mag-meeting diha ikaw, si Lord. Meeting naman sa imong heart. Gidawat man nimo si God sa imong kasing. So convicted ka sa Ginoo. Ingnan ra ka sa Ginoo. Samot na pag matouch ka, matouch Ginoo. Say kanang mga burden nga ibutang sa Ginoo sa tong heart, kanang katagan kag kabug-aton ba? Message mo po na, a way of communication mo po na sa Ginoo. Tinga ka pag anhin nimo diri luuya, na burden ka. Then ingnan ka sa Ginoo, hatag ka. Ingon mga Bible no, kung naa kay kapasidad mo hatag, ingnon ra nimo tong muduol nimo, ugma na lang. Ayaw daw yung nana, no? Kung naa daw kay kahatag karon, buhata. Hatag. Madasig po mo hatag ni Pastor amang basket. Sige niya na. Not grudgingly. Dili tong subo. Baliktad sa smiling. Pagabot sa altar, pwedeng muguta. Okay, nagnamugot kay Lord, 1,000. Lord. O namugot kay ningon po si Pastor. Siya maningon, 5,000 ha. Mamugot yun na. Pero kung si Lord na nag-ingon, then, di ba rin mo ang atong mahimo? Pwede tang mo, agree. At the same time, agree ta nga naikal malipahin kasing-kasing, or pwede po tang mo refuse. Kay ang Ginoo, God, siya naghatag og free will eh. Siya mo yung nagpapili na to eh. Walay gipugos na to. Maskin mo simba ganita,
Imuha ng pagbuot, dili na pagbuot sa ga-invite nimo unta. Ikaw jud na. So balik ta, not grudgingly or under compulsion. Now, while I was studying this, ang word day nga not grudgingly, not grudgingly day ang gigamit nga word is out of. Yung word nga grudgingly, ang word is out of. So kung imong isumpay yung sentence, not out of. Kuyaw, no? Not out of or under. Point number 2. Inimuhatag ka, ang imuhang gi-decide sulod sa imuhang. So pag muhatag ka sa point number 3, ayaw tuguti nga outside pressure. Mo'y reason nga naghatag ka. Na pressure ka, no? Gisaway manggug ka na. Imbis na noon hatag na to, natandog mo mong garbo. Kay giig na lagi, nindot kay sakyanan. Mas kwinta. So ikaw natandog mong garbo, no? Lahi na, pag dool mo sa altar, garboso na. Hello? So, napabata. Nag-gets man siguro na ito, no? Sabi ni Lord nga willing eh. Imo ang decision, no? Kaya kung mudato ni nga church, kabalo ko, padatoon mo gini sa Ginoo. Mingon tata, Lord, gusto ko ako usa sa rason nga makatukod mig simbahan, Lord. Kaya imo kong panalanginan. Oh, no? Pero karon Lord, according to what unsay imong giingon sa ang akong ihatag. Oh. Kay basi mauban man ko maghulat pa, Lord, niya na ko mohatag, Lord ha, pag butangan nimo 1 million akong bangko. Inani ako itubag. Wa kay kakahatag 5. Kana ba bang tithe sa 1 million? Pilay tithe sa 1 million. Oh, una-una daw nag-ayo. Mayroon na lang kana, Lord, kapalit na kog washing, kapalit na kog TV, kapalit. Ayan sa'yo gusto sa Ginoo, mintras gamay pa. Hatag na. Laksian na ng pagkadalo. Kay again, muna yung rason nga gamay ra imong naani. Kay naghatag ta jutay or sparingly or stingily. So give willingly. Number 4. Agoy ka. Grabing oras eh. Binako gamay ra niya kung share. Number 4. Give cheerfully. Halata na sa dito. For God, ipakita ko ya. For God loves a cheerful giver. You know what? Another meaning sa word nga cheerful, joyous. Kaya ako po, always ako gina-remind, di ba? Before ka mahulog, ay pudang hulog nga gamugot, no? Murag malata ratana nga sakit kayong giingon sa Ginoo. Naman gid sa Bible ng sacrificial giving. Gahapon bitaw, nagkuyog ming Brother Josh, nag-dedicate me. Ang message, si Abraham, gihalad yang. Saan paghalad sa una? Agoy, hiktan, dayon. Ikat daw, gikan sa heart, paingon sa throat. Kinsa ikat? Yang anak. Unsang anak? Home hilab. Pinalangga niyang. Pero unsay gibuhat ni Abraham? Wala gyapon niya gihikaw. Di ba si Abraham, gipakita na ang future story about ni Jesus? Ingon siguro si Lord, Abraham, murag sa ako lang niya ha. Dili ikaw ang ultimate nga muhatag og anak. Ako ang muhatag sa akong anak, si Lord Jesus Christ. So sa gibuhat, pag ana-una tani ha, time out, technical. Wala. Abraham, ayaw buhatig, dautan ni muhang anak. Karon nakabalo na jud ko nga. Di ba? Napamatud-an na jud. So na-prove po, na-test si Abraham, na-prove nga love gyud ni Abraham si God, labaw pa siyang anak. Eh kung love niya yang anak, Lord, grabe po ka Lord, ako ning pinangayo ning anak ka. Then imong kwaon balik. Pwede siya magkomentaryo ato, no? Imagine, 3 days siya galakaw ha, ang journey. Unsa ka ang imagination niya sa tulo ka adlaw? Inihalad iyang anak. Anak-anak siguro to siya, no? Tago-tago lang kay yang anak, wa po may know-how. Siya dahi ipat yun.
Ikaw kuno, kung ikaw na atong nga situation, 3 days ka no, tas kabalo ka, 3 days ago, giingnan na ka sa Ginoo, iala di mo anak. Sa kay may imagination sa first day, second day, dugay pa, third day. Say naong ka ni Abraham ato, malipayon ka si Abraham. Yes, wala ni bugoy. Dili siguro. Yung man ang Bible, no? Humhilab. Wala po gi-describe unsay ang naong. Pero nakita lang nato nga, love gyuday ni Abraham si God, labaw sa tanan. Kay even niyang pinalanggang anak, wala man niya gihikaw. Now, balik ta. Putman ta diha. Ang gusto sa Ginoo pag muhatag ta malipayon. Kung na-encourage ta, kay ingon man ta, wala may pugsanan simbahan diha, pugsanay. Tama na taog, dasig. Tudlo, anak ra. Now, pag nadasig na ta, mo na dahil ni mo sulod. Hatag na din ka manggihatagon. O di na to na malipayon. Kung di ta malipayon mo hatag, sa itong pwede buhaton. Malipayon jud lagi. Ayaw ignag, di na lang mo hatag. Nag-excuse na. Hatag jud, malipayon jud, no? Nganong malipay man ka? Kay girimay ni mong kagalingon nga gibless biya ka sa Ginoo. Dagan kay pwedeng mo ani diri sa church nga pwede kang mag-hike. Pero ikaw wala na hago wala na laksi ang kuan. Ang make-up kay naggipaningot og hinike. No, ako gani ma-miss ko sa mga tao nga among gi-life groupan, gi-life groupan ni Sister Apple di anak ko. No, ano man sila po na sila'y heart nga mag-hike ba paingon sa church. Grabe ko ma-miss punta ni no. Lamiya po doy mas daghan pud mi inani diri sa Tanggob nga grabing tinguha makasimba lang sa Ginoo, makaadto lang simbahan. Bahalag makagastog kusog. Ana jud na una igasto kusog man. Pag nanatay kwarta, kwarta na to igasto. Kusog hike. Amen po. Amen. So basing na tulog. Last na gyud na, last na. Last Kuya Jade. Kani po, importante sa gayo, hatag nga na ipagtuo. Mayon man ta, pastor, lisod kay tunlon. Muhatag, kay gipanalanginan, inakuhaan man ko. Imong kwarta, 1,000, bungkag. Tuyo gido. Rong timing ay nabungkag akong kwarta, nakasimba ko. Dapat tong 1,000 pa ni para may reason, dili ko kahatag. Okay, sensiyo. Timing man gyud be, nabungkag. Kami nga, hatag daw, kay gipanalanginan na ta. Lipay. Paghulog. Na-bless ba ko? Nakuhaan man ko. Akong 500, 200 na lang. You know what? Kung inaana ta, basin wag kita nag-operate sa pagtuo ani. Sa tingin ni Lord, pag muhatag ta, tanawa i-claim ni. I-claim ni. Pero before ta mo claim, hatag sa. Lain na po kayo, Lord. Ingon ka, you will make every grace abound. Nani ka sa Ginoo, ano man, hatag day ka. Mga Kristiyano, sa daghan kay promise i-claim, the Lord is my shepherd, I shall not want. Magbuot nga ni ka. Sa promise, ano kayo ta, no? Abdik. Pagsunod, kulang na lang, ipadextro sa guni. Bali! Dapat unta, mas dasig ta, mas sunod. Salig na lang sa akin, Lord, whatever. I-bless man ko ni more dili, I will obey. Kabalo mo ang heart ni Lord, ako'y Ginoo, no? May gani, di ako'y Ginoo. Pero malipay dyan ang Ginoo. Samot na mubuhat ta sa butang nga na ipagtuo. Sa igingon, kung nakay gikinahanglan noon, sa ibuhaton sa Ginoo, sa imong gikinahanglan, sa diyang muhatag ka. So that in every way, ganahan mo, ana? Always having
Lord, nanginahanglan mig bugas. Di naman na kinahanglan ingnon sa Ginoo kay kabalo man sigad, no? Pero ingon na pud si Lord, pangayo mo. Pero gawas nga mangayo mo, hatag mo nga naman. Kay pwedeng ipadagayday sa Ginoo ang iyang grasya. Siya tagyas tanan eh. No? Kung kulang mo bugas, ano man, tagaan mo humayan? Kulang mo sudan, butangan mo sa Ginoo pispan, ana? Walay problema sa Ginoo na. Kay siya ang Ginoo, magbuot na ita. Kita na lang mag-apply Ginoo eh. Pero unsay gusto ipabot ni pastor? Hatag nga ni pagtunga naman, God can provide. The Lord is my shepherd, I shall not want. Whatever I need, kaya'y hatag sa Ginoo. Mabatanon, no? Karon medyo, Lord, pastor, ipit pagay ta pastor, dagan kay clearance. Dagan kay gatagon. Kanang clearance, kana panghataguna nga, di gyud malipay ang Ginoo, no? Pinugos man. Magpasign ko, nga naman, nakabayad na day ka, absent mo ka. Why choice? Pero sa Ginoo, right choice. Lord, please Lord, ha? Kangyo lang, Lord. Pero sa tao, di kita kangyo, no? Pero grabe po ang grasya sa Ginoo. No, grabe ang kaluoy sa Ginoo. Wala pa ito nabunalan. Nabunalan na ba mo sa Ginoo? Na-try na ba ninyo? Na-disiplina? So, balik ta. Again, hatag. Ganuman, ang imong paghatag nga na pagtuo. Ingon ng Bible, it is impossible to please God without faith. So, dapat mutuo ta. No? Karon, I'm not saying nga wala tay wisdom. Mayon na lang din tagiigna na ka sa Ginoo nga imuhang kwarta karon pangbayad sa kuryente pero niingon po din ka, adi hatag daw. Wala man ay wisdom yung paghatag. Giignan na ganit ta sa Ginoo nga pang kuryente na imo pag yung gihulog. So, dili daw yung nana. Ang tawag na, ano lang, murag gipid na rin may mong garbo. Tapoy wisdom ang faith. No? So, kung unsa may, again, giingna naman ta, kung unsa gi-decide nimo sa imong heart, ihatag. And of course, God will not confuse you. Dili kay confuse sa Ginoo. So, kung unsa man tong giandam na nimo, nga gilain na nimo, which is gusto po sa Ginoo ilain nimo, kay unsaon man ta maging maayong Kristohanon nga, sa mga obligasyon nato, di ta naging faithful. So, ato ginang lainan jud. Kay ato man ang obligasyon. Oh. Ang gusto sa Ginoo sabta na to, pag maging faith, natay faith nga mohatag, hatag ta nga naay kaalam. Namang guyoban god, no? Inani ang walay kaalam nga hatag. Lord, kuan man Lord, sale ba? Pangbayad man niya, 1,000, pangbayad sa kuryente. Lord, 500 Lord, ihulog na ako Lord ha. You will provide my need. Tapos 500 Lord, i-sale, palit. Oh, akong pangutana, nakakanay kaalam. Nakakanay faith ka na makapalipay. Dili. Gigna na ka sa Ginoo para na sa bills. So, i-properly nga i-plaster po. Amen po ba? Nabatay na kuha. Amen. Manindog ta. Amang basket. Yan na lang ang basket, no? Praise the Lord. In application, Kuya Jade, pakita lang nato, Kuya Jade. So, be generous. Sa dagingon na to, ato'y buhaton karon. So good karong adlaw. Magmanggihatagon ta sumala sa gingon sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Amen? Magmanggihatagon ta nga naay willingness, willingly. Ayaw mong sugot nga, ma-pressure mo, muna nakahatag mo, gi-pressure mi sa ga-exhort sa tithes eh. Ay na lang daw magbalik aning simbahan na, di mo muhatag 500. Laina na. No? Dili na punta, dapat mo latas ana nga path. Eh, dili na mo gingon sa Ginoo. And then, give cheerfully. Unya, maghatag man ta. So, dapat daghan ko makita ning mo dool sa altar, no? Ga-smile. Pwede ba? Pwede kayo, nana? Dili lang sa altar, ha? Maski nang nahatagan ninyo. Apit na rabang Pasko, dagan naman naigo ninyo, no? Inyong mga inaanak, no?
requirement ninyo, no? Certificate of Child Dedication nga pirmado. Before ka mo kanta, asa man ang Xerox sa imo ang child dedication certificate. Nga pamatuod ako jud imong ninong. Na finding ninong na kita ni. Hindi na finding nimo, finding ninong. So balik ta. And hatag nga na ay pagtuo. Amen po? Amen. So mag-pray po tayo. Doon lang nato tong ulo. Magampo ta. Let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat kayo, God. You're so good to us. And Lord, salamat kayo nga tanan po namong nadawat karon, nakatunan karon. It is your revelation, God, to your people. Gusto nimo ang imong mga anak, Lord, to give heartily, O God, kinasingkasin according sa imong guidance, Lord, sa among mga kinabuhi. Lord, akong prayer, unang-una, remove those things nga nakapugong namo, Lord, nga nung sparingly or stingily or jutay lang ang nahatag doon kay naay nagpugong, Lord. Na ang garbo, na ang pagduaduha, na ang pagkadalo. Lord, remove that in our hearts. Help us understand that being a generous person is the product of what you modeled for us, O God. Sa diyang ikaw, nadya sa imong gingharian, o even sa diyang ikaw po ay nagkinabuhi aning kalibutan, Lord. You're so generous to us, O God. Even, Lord, naging sacrificial imong paghatag, pero wala gyapon ka nagpagutbot, nagyaw-yaw, kundi malipayon gihapon nimo, Lord, nga i-endure ang kasakit dito sa cross. Knowing, God, Lord, nga ang imong gibuhat, mahimo gyud namong dalan, Lord. Mahimo ka namong dalan aron kami po mabalik sa Amahan. Ideposito sa mga singkasing yung tamang attitude in terms sa paghatag yun, Lord. And I pray, O God, na ang imo pong gi-promise sa imong anak that, Lord, you are able to make paawason nimo, Lord, ang imong grasya ngadto sa mga naghatag. Lord, I know you will do that, O God. And Lord, let them experience, Lord, diri po, just like Jabez, aman nga gipanganlan sa iyang mama, tungod kay nasakitan, Jabez, pain. Hinda ko siya, yung trauma siguro, Lord, grabe ato kay associated siya sa kasakit nga nasinati sa iyang mama. Pero Lord, sa diyang nag-ampos siya, Lord, enlarge my territory. Imo pong gigrant sa iya hagad. Lord, akong prayer diri po sa jail Tanggo, brace up, Lord. Wealthy people, daghang madato diri, Lord, tungod kay imong gibutang silang kasing-kasing. Ang tama nga attitude towards sa treasures, Lord, nga imong isalig. Lord, aning simbahana, we believe that the next year will be a year of financial breakthrough sa imong mga anak, O God. Lord, sa 2026, Lord, i-grant po ang bawat tinguha sa matag pamilya. Ako po nasayod, Lord, nga na sila desire. Wala ko specific na kabalo, pero Lord, you know their heart's desire. And Lord, akong prayer nga sa ilang pagkalipay silang kinabuhi diya sa imo, Lord, ihatag ang tinguha silang kasing-kasing. Lord, sa mga nag-pray o upgrade silang balay, renovation, or bagong balay, Lord, ihatag po sila. Yung mga nag-pray, Lord, yung mga nagkinahanglan, bayaran silang mga utang. Lord, we pray that next year, oh God, ma-eradicate, or even this year, Lord, before mahuman, mahurot po ang tanan nilang giutangan, mabalik ang pikwarta, and ma-manage ng tama, Lord, yung imong resources, imong isalig. Ako pong prayer, God, nga sa tanan din po nga among mga kinabuhi, dili lang may financially, Lord, nimo i-bless, but even sa among kinatibok ang kinabuhi. Lord, we pray that next year, daghan pa po taong mapanalanginan namo. Tungod kay ikaw ang Diyos unang nagpanalangin sa amo. Mapanalanginan, Ginoo, sa among panahon, sa among talento, o sa among treasure, Lord, sa among mga kinabuhi. I pray, O God, continually bless your people, those who are studying, those who are doing their business, those who are working, katong mga nag-atiman sa balay, bless the works of their hands, Lord.
Ikaw po ang paday mag-aamping sila ha. Tultulan nimo sila Lord sa tamang adalan. And ako mga pagampo Lord, wag tangag yun ang mga buhat sa kaaway sa lang kinabuhi. Heal those who are sick, oh God. Restore every strength nga nawala Lord or sa mga buluhaton nga amo pa pagabuhaton Lord, ikaw gyud ang mag-empower namo God sa mga kinabuhi. Lord, akong pagampo uban nimi pinaagi sa mong balang espiritu, bugkusin mi sa imong gugma Ginoo. And may you continually pour out your purpose and blessing, good Lord, para sa among mga kinabuhi. Salamat kay God. Continue to guide us in the right path. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. 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 Sige po, makapanglingkod ang tanan para po sa ato ang alahos na ni. Sabay mag-exhort sa ato natin ay. Sige po, ato welcome si Sister Daphne po para sa atong tithes and offering. So, maayong buntag, mga igsoon. So, maayong buntag. So, karon no, nanata sa ito ang exciting part. Mao ang tithes and offering. Kay, nga nakaingan man ko nga exciting part, tungod kay, naa naman ang how. Gistorya na ang how. So, karon nanata sa atong application. So, ganihan no, marag nakulbaan ko kay, gihurot naman ni Pastor ang tanang verse. So, okay ra. Napay nabilin. So, gibinlan ta ko. So, ingon diri mga igsoon sa Malakay 3:10. So, bunog na nino nga verse. Ingon siya diri nga bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So nga nung challenging ni siya mga igsoon. Tungod kay unang-una, sugo ni siya. Diba pag sugoon ta sa tong mama, challenging siya kay mga time nga kana bitong mudili ta diba? Ta dili lang sa bitaw. So karon gisugo tanong nga ato daw dalon ang atong tibuok nga ikapulo sa templo. So mao ni ang simbahan. So mong ingon ta nga tibuok 10%. So tibuok 10% sa imong allowance kung estudyante ka sa nagtrabaho, tibuok ni mga income or sa 10% sa imong income. So example no, ang 10% sa 1,000 is 100. Sakto ba? Oh, sakto. So, ang 10% sa 100 is 10. So, kana. So, ikadwa no, nga nung challenging ni siya nga, part tungod kay ang Ginoo mismo ang naghagit sa imuha. O sa ako ano nga, itas siya nga, hatag. So, ato. So, okay ni no, gitesta. So, di ba sa challenge? Sa challenge, nana siya, kuan di ba? Na premyo. So kita, ang challenge sa Ginoo sa tua, nani siya kaakibat na promise. So unsa man nga promise, unang-una no, ang iyang blessing hatagan ta niyag blessing. So material blessing. Press ni Ate Apple no, ang ihadong Android, giilisdag iPhone. Oh, kinsa ginag iPhone dira. So kaway. So ako po no. So ikaduha no nga blessing sa spiritual. So, number 1, kay peace. O, dili tanang tao nga naay peace. So, blessing na siya. Usahay, underrated siya nga blessing. Tungod kay, natay peace, pero walay kwarta. Ang peace. Pero, bisa na no, naay mga time nga, wala tay money sa pocket, pero natay peace. So, na, blessing na. So, peace, protection, and guidance. So, na siya mga promises ni Lord nga ihatag sa tua once nga mutuman ta sa pag-uli sa atong tithes. And ang offering naman, depende na siya sa pitik sa imong kasing-kasing, depende sa imong heart. So ingon diri manggod sa 2 Corinthians 9:7 kuan ni pastor na share nga each of you should give what you have decided in your heart to give. So ang offering dili siya pinagsanay, depende lang sa imong heart. And gamay lang nga testimony no. Nay time bitaw nga
challenging siya para sa kuha. Kay daghan kay bayro nun sa eskwelahan. Then ako ang allowance is kuan kaya nang ano bitong ang dapat suppose nga naa sa akong ano bitong pagkaon na naka-allocate na for food kay nahatag sa amuton. Kay amot here, amot there, amot everywhere man. So, wala, Lord. Then, na-test ko bitaw nga, Lord, nais ako ang hunahuna bang, hala, utangon sa nako siguro ni. Akong tithes bitaw, mo to. Sunday man to. So, salamat dapat sa Ginoo no nga, giingnan ko nga, ihatag, iuli, kay, dili man na imuha. Kang Lord man na. Sumato no, giuli na ko ang tithes nako, then pagka Sunday man to, so pag uli na ko sa boarding house, wala ko yung sudan. Oto, ni ana po ko, sige Lord, fasting lang sa mato. Then, pag adto na ako sa boarding house, adto ko sa room, pag abli na ako sa pitaka, sinsilyo na lang, so ugma na lang ni pamahaw. So, wala na ako nagplano nga, manihapon. So, pag abot ako dito, lingkod ko na, scroll ko ba? Sa cellphone. Then, naining anak sa kuha nga, kanang, mukhaan ka anite, nga sudan. Ako, wala man ko'y pili. Then, mo to, gitagaan kog sudan. Then, nakaanak ko, hala, wala man ako gasaba. Then, ako, Lord, wala man ako plano mukaon. Pakanon, check ka na mo. Ala. Then, mato na din. To cut the long story short, so nakakaon ko ato nga, kagabion. Then, pagkaugma pag yun, morning, akong mama kay nag-send dayon og allowance para next na pod nga week. So on. So, di ba dira, mga igsoon, atong mapamatud-an no, nga ang ato ang trabaho, kanang mutuman. Mutuman tanong nga, ang tibuok 10% ihatag yun ato na. Okay, command man na siya, wa man siya giingon nga, dili command na siya. So, ang offering, again, depende ra gina ninyo. So, kita, muhatag ta kay command, then si Lord na dayon bahala kung unsaon ta pag-bless, yahan na. So kung ready na mo, let's bow down our head and close our eyes. Itong gunita na itong pouch, yes, Father God in heaven, Lord, daghang kayong salamat sa opportunity nga maghatag sa imuha. Lord, I pray sa mga katawhan, Lord, nga naakaron diri. Una, Lord, sa mga ginikanan, sa mga nag-work. I pray ikaw pa din maghatag og pabor sa ilang trabahuan. And I pray, Lord, sa mga estudyante, ikaw pa din magatagbo sa nilang panginahanglanon, Lord, sa school. Ikaw maghatag nilang wisdom, knowledge, and understanding. Lord, open the floodgates of heaven, Lord. Ablihi, Lord, ug ibubo, Lord, sa ilaha, Lord, imong panalangin. And Lord, salamat kayo, Lord. Nimo na mo ni iuli, Lord, ang tanang dungog, himayag pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So before tayo magbulag-bulag, ako po ay nakalimot, no? Nga kanida yung atong brown box. Ato date po ning gialat para po sa ato ang anniversary. No? So, unya po, pwede pa mo makahatag. Iguman siguro na lang sa ato ang last part, ani. So you can put any amount nga gusto po ninyong i-plant po para sa atong anniversary. Alright, so we're celebrating 4 years na this coming January, no? So, atong announcement po, this coming 10 a.m., we still have our worship and healing service. So, you can invite paghapon, no, mga kauban nato, mga family and friends,
to join us po sa atong second service. Sunod nga announcement, every Friday we have Night of Power, alas 7 po sa gabi. Mo lang po ipaabot no nga karong Friday wala mi tungod kay mo appeal mi sa sa GL Youth Summit 2025. So plaster na po ang tanan man dito no naara man padayon gyapon ato ang ato ang Night of Power no. So sunod nga announcement, wala po'y klase unya no, wala po'y makeup class or klase unya sa ato ang post encounter no. So mag-resume na lang po ta sa January kay we will allot this time in preparation po para sa atong anniversary. And sunod nga announcement padayon sa atong mga life groups every week. No, we're happy nga we are now reaching 30 groups, 30 life groups. And ato po ning suportaan kay daghan pa pong taong makailan sa Ginoo pinaagi sa life group. Di po nato himay unsay tawag di po nato yanu-yanuhon ang atong mga life groups. Ngano man diri po diri po tagi sa mga life group leader, dira po ninyo nakita ang gisalig sa Ginoo sa inyo ha. Tuod wala man ta financially usahay or namo yung panahon natos kinahanglan pero panginahanglan nun. Pero kabalo mo dato mo nga naman ang gisalig sa inyo ang gisalig sa Ginoo sa inyo ha, mga tao, mga kalag no dili mabayrag kwarta. Ang kwarta naaron sunod wala na. Pero yung mga taong madala ninyo sa Ginoo, mutubo sa Ginoo, hantod sa hangtod makuyog ninyo dito sa langit no. So kaya ampingan po nato sila. So padayon natong mga life groups. And sunod nga announcement, morning prayer every first Saturday this coming this January day. Patras naman noon tani. No? January first week. Kung ako na sa January 3, no? So kita-kits po ta 4:30 AM diri sa church. Sunod nga announcement kaya wala na. Manindog po ta og atong iuli ang tanan dungog, himaya ug pasalamat sa atong buhi nga Dios. Atong ipataas atong mga kamot nga igsoon, nagporta manguli ato sang kasinunggan atong buhi nga Dios pinagi sa pag-awit, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give Let us pray. Lord, salamat o God sa kalampusan sa among panimbahon karong kabuntagon o God. Salamat Ginoo sa imong pulong o God nga imong gipaabot kanamo karon o God sa mga pahinumdum Ginoo, sa imong pagkamaayo o God nga dili kadalo o God muhatag sa mga in return nga blessing kun kami o God nga imong mga kaanakan o God dili pod magdinalo diha kanimo Ginoo. Lord, kana nga pulong Ginoo amo gid kanang ampingan Ginoo og salamat Ginoo nga sa kanunay imo gid kami ginapahinumduman o God. Lord, sa among papamauli karong kabuntagon Ginoo, ikaw gyud mag-uban kanamo Ginoo nga makaabot kami o God nga safety sa amo ang puloy-anan o God. Kini Lord akong ginapasalamatan o God sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.